Hello guys! Welcome back sa ating Plain and Solid Geometry series. So, i-continue natin yung ating solid geometry about sa sphere. So, ngayon, ang i-discuss natin yung tinatawag natin na spherical segment. So, itong spherical segment, you can think of it as a 3D version ng circular segment. Kasi 'di ba 'di ba dito sa circle, meron tayong segment. Parang ganyan niya siya. Sa plane 'yan. Kung gagawin mo siyang 3D, spherical segment na siya. Ito yung itsura niya. Yan yung ating spherical segment. So, pwedeng mangyari guys na dalawa kasi ang possible na pwedeng mangyari. Ito, meron siyang isang circular base. Yan yung ating unang case, di ba? Para siyang sphere na tinapyasan mo siya sa taas. Tapos, yung tinapyas mo, ito yung kinuha mo siya. So, parang ganyan. Nag-cut ka dyan, tapos, ito yung nakuha mong spherical segment. So, isang circular base ka lang, yung nasa baba. Pag nangyari naman na dalawa yung cutting plane mo, ganito yung ginawa mo. So, itong portion na 'to sa gitna, eto, ayan na din kasi 'yan, 'di ba? So, yung concern natin yung bago sa atin, which is yung nasa gitna na part. So, ang mangyayari diyan, instead of one circular base, dalawa. Meron kang dalawang small circles, 'di ba? Yun yung tawag natin. Meron ka sa taas at meron ka sa baba. At spherical segment pa rin yung tawag diyan. So, dalawa yung possible na mangyari. Merong isang one circular base at merong isang two circular bases. Depende sa cutting plane natin. Regardless naman, the formula of volume is still the same. Iisa lang yung formula ng volume natin. So, halimbawa, dito tayo mag-start sa dalawang circular base. So, ito yung formula ng volume, 1/6 pi h. So, yung h, yung height from top to bottom. So, kung dito naman, kay one circular base, ito yung h natin. Kasi top to bottom pa din siya. So, dalawa yung r natin dito, kasi dalawa yung circular base. Kumbaga para 'tong frustum of a cone, 'di ba meron tayong dalawang radius do'n. So, meron tayong radius sa taas, eto yung R1 at meron tayong radius sa baba, which is yung R2, tapos h squared. So, same lang din 'yan ng formula kahit sa one circular base. Ang kinaibahan lang, since yung pinakataas natin is a point, ang radius mo diyan ay 0. So, kung one circular base ka lang, matatanggalan ka lang ng isang term dito. Magsi-0 na yung isang radius. So, ganun siya guys. So, applicable siya sa both cases natin na one circular base and two circular bases. So, dito, meron tayong lateral area unlike sa sphere. Kasi meron ng distinction dito between the curved side or yung gilid and the top and bottom na base. So, meron na tayong lateral area dito. Ito yon. So, meron tayong formula for that. At meron din tayong tawag doon sa lateral area na yon. Ang tawag doon ay zone. So, yung formula for zone, para lang siyang formula ni volume na applicable siya both sa dalawang bases at isang base. So, kahit anong case mo dyan, kung one base ka lang or two circular bases, yung formula pa rin ng ating lateral area or zone ay iisa lang din, 2 pi RH. So, dito, kaya ko siya ginawang malaking R kasi pag sa zone na tayo, yung R na gagamitin natin sa formula, kailangan siya yung radius ng original na sphere kung saan nanggaling yung ating zone. Kasi dito, sa volume, kahit wala kang pakialam kung saan nanggaling yung, kung saan sphere siya nanggaling, kasi yung kailangan mo yung radius na na-form dito sa taas and baba eh. Pero dito, hindi mo magagamit agad-agad yung radius dito at saka yung radius sa baba. Kasi yun, hindi yun yung nakalagay sa formula. So, kaya nilakihan ko yung R. Puwede mo namang gamitin guys yung yung dalawang upper base pero magde-derive ka pa kasi.
Parang gagawa ka ng mga triangles doon. So, kung dito tayo sa one circular base, ito yung height natin. Tapos dito sa two bases, ito yung height natin. Same lang lahat. Yung R lang yun na iba. Para hindi na tayo mag-derive guys ng pagkuha ng malaking R. So, apply natin sa problem, a spherical bowl of radius 8 inches contains water to a depth of 3 inches. Find the volume of water in the bowl. So, meron tayong bowl. So, meron daw siyang lamang tubig. So, yung radius ng sphere ay 8 inches. So, eto 8 inches yan. Yan yung radius. Yung lalim ng tubig ay 3 inches yung lalim. Ano daw yung volume ng water sa bowl? So, anong tawag natin doon sa form ng water? 'Di ba spherical segment yan? Eto siya. Gusto nating malaman yung volume na inoccupy nung water na naging spherical segment. So, para mahanap natin yung volume, gamitin natin yung formula. So, 'di ba meron tayong dalawang case, one circular and two circular bases. Dito sa ating problem number 1, nagpa-fall tayo sa one circular base. Kasi dito ka lang merong circular base sa taas. Dito sa ilalim, point ka na lang. So, kapag ka ganun yung case, isi-zero natin yung isang term. Kasi ang radius ay 0. So, ito na lang ang ating formula. Ang kulang na lang natin sa problem, given tayo ng height, yung lalim. Kasi ito din yan, di ba? Ang problem natin is yung R1. Hindi tayo given ng R1 kasi yung R1 na tinutukoy natin dito ay yung radius ng circular base natin. So, kung 2 circular base, ito yung R2 natin. Sa figure natin, nasan yung R1? Ito yon. Kailangan natin yan ma-figure out. So, observe natin to. Diba radius pa din naman yan? Kasi from center to the surface of the sphere. So, ang haba pa rin nito is 8 inches. Kung 8 inches yon, tas ito ay 3 inches, kasi yun yung lalim, ilan na lang ang matitira? 5 na lang yan. So, 5 ito. So, naka-form tayo ng right triangle dito, di ba? So, ito yung 8. Ito yung R1. Ito yung 5. So, apply ulit natin yung formula ng Pythagorean theorem. C squared is equal to the sum of the squares of the two remaining sides. So, asan yung ating C or yung katapat ni 90-degree angle? Yung 8. Tapos yung dalawa, kahit magkabaliktad na, okay lang. So, mas-solve natin si R1. So, apply natin ng algebra. Square root of 8 squared minus 5 squared. Square root of 39. So, ito na yung ating R1. Given na tayo ng lahat, madali na natin mako-compute si volume. I-substitute lang natin lahat dito. So, H natin ay 3. Square root of 39. Tapos, 3 squared. So, 197.9 or 198 inches cube or cubic inches or letter C. Okay, so next problem tayo. When a metallic ball bearing is placed inside a cylindrical container. So, ito yung cylindrical container daw. Meron siyang radius na 2 centimeters. So, initially, meron siyang lamang tubig. Naglagay ka daw ng isang metallic ball bearing. So, nilagay mo daw siya sa tubig. Nung nandito na siya, umangat yung tubig. So, sabihin natin na ito yung inangat na tubig. So, yung inangat niya ay 0.6 centimeters. What is the radius of the ball bearing? Nung nilagay natin yung bola sa loob ng cylinder, ano yung nire-represent nung pag-angat nung tubig? Di ba it represents the volume of the ball?
Kasi may sinasakop na space originally yung tubig, 'di ba? Nung wala pa yung bola. Ngayon, hindi yan madadagdagan ng volume kung wala kang idadagdag or ilalagay na something diyan sa loob na nag-o-occupy din ng space. So, hindi ka naman nadagdag ng tubig, so walang nangyari. So, nung nagdagdag ka na nung bola, umangat yung volume and yung inangat na volume niya, yun yung space na sinasakop ng bola natin. So, ano yung itsura nung inangat na tubig? Dahil cylinder naman siya, yung lalagyanan natin, yung pag-angat ng tubig, dapat pa-cylinder din. So, ayan. So, kung ano man yung volume ng inangat na tubig, yun din yung volume ng ball. So, kunin natin yung volume nito. So, radius na 2, tapos yung height niya ay 0.6. So, kunin natin yung volume through formula ng cylinder. So, yung R natin 2 cm, tapos yung H natin ay yung 0.6. So, 7.54 yung value ng ating volume ng cylinder. So, ano ba ang volume naman ngayon ng sphere? Di ba? 4/3 pi r cube. So, yung hinahanap yung radius. So, alam na natin yung volume ng sphere na 7.54. Substitute natin dito to get the value of radius. So, i-shift solve na lang natin. So, yung ating radius ay 1.2 centimeters. Or letter B. Ayan. So, yun guys, yun yung ating spherical segment. Sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and see you sa next video.